Dahil maulan at malamig ang panahon, ang sarap lang talagang manatili sa bahay habang nakabalot sa kumot. Pero paano kung sabihin kong may kumot na pwede mo nang isuot? Mukhang level up na talagang pagiging cozy. Yan ang pausong wearable blanket ni Carmina. Everyday products na ginagamit natin, may room yan lahat for innovation eh. Like, simpleng kumot, pwede mong gawa ng paraan na paano ko yan masusuot kasi nalalaglag eh. Kumot na, nakapantulog ka pa. Mula ulo hanggang paa. Talagang bawal pasukin ang lamig, oh. Hi, Miss Susan! Hello, Miss Kylie! Ito pa po yung iba naming Scary, product, ma'am. Ano to? This is our best seller, ma'am. Sinusuot siyang kumot. Galing sa harap. Ito ba yan? Iba pa po to, ma'am. Ito, ito Ito, dito. ma'am, giant hoodie. Ito po ang Vives wearable blanket. Oh, So, ito yung version namin na may hood naman at may may hood. likod. Ito ganito, sarap. Yan, ma'am, sa harap sinusuot. Naku, bagay na bagay ito pag malamig ang panahon, ano? Lalo na itong nag-uulan na. Yes, ma'am. Perfect po for gifting. Marami po kaming customers bumibili. Pang regalo po nila. Ah, okay. May kumot na, blazer pa. Ibang-iba na yung iba pakiramdam kapag kakasuot. Yung fleece. Kasi Yes, diba ma'am. Yung masarap siya sa balat eh. Masarap po siya. Diba Malambot, soft? malambot po. Teka muna, parang makakatulog ako, ha? Nakuha raw ni Carmina ang business idea sa isang kaibigan. So, pumunta ako sa US sometime in 2012. And then when I was there, sabi nung family friend ko bago kami umuwi sa Philippines, meron daw wearable blanket na binibenta sa US. Na perfect daw yun kung nasa airplane ka kasi masusuot mo siya and hindi siya mahuhulog. As a lamigin person, naghanap raw talaga si Carmina ng kumot na pwedeng isuot hanggang nakakita siya sa isang mall. May isang aisle and then nandun lang siya, nag-iisang product. Iilan lang siya, maybe 3 pieces. So bumili ako ng isa. And then, it was not with the intention of doing business, pero gusto ko lang for personal use. Kinarin niya itong inegosyo. One random day, I decided na, I told my boyfriend din, sabi ko, punta tayong Divisoria, gawin natin to, hanap tayong tela, and then ipatahin natin. That time, we only had 10,000 pesos, yun yung puhunan namin. And then, bumili kami ng tela. Dahil may patahian ng mga magulang ni Carmina, madali siya nakagawa ng wearable blanket. Nag-run ako ng first batch of 30 pieces, and then nabenta ko siya in 24 hours sa Facebook page ko. Yun palang ginawa ko. Pinost ko siya sa Facebook page ko, sinuot ko siya, ako yung model, pinicture namin bawat design, and nasold out siya in 24 hours. Kaya dinamihan na niya ang sumunod na batch ng wearable blanket na agad ding bumenta online. Akala ko, hindi ko to kailangan. Pero when I tried wearing this blanket with sleeves, So not gonna lie, I kind of feel like a cozy Disney princess. Kung sa Divisoria lang noon kumukuha ng tela sina Carmina, ngayon may overseas supplier na sila. Cuddle fleece ang tawag sa telang kanilang ginagamit. 100% polyester na isang synthetic fiber. Malambot pero makapal at komportable sa balat. So, bali pag dumating na po yung fabric, so dito na namin siya dinadala sa cutting area for cutting na po ng mga natin, mga designs natin. Pagkaputol ng tela, tahi agad. Kada kumot, tumatagal ng humigit kumulang 5 hanggang 10 minuto ang pagtahi. Sa loob ng isang araw, nakakagawa raw ng nasa 50 hanggang 100 wearable blankets kada mananahi. Sunod ang trimming at quality check ng mga natahing kumot at packaging. Hindi siya maalagang product eh, kasi hina-hand wash siya, mina-machine wash siya, dinadryer siya, or ini-air dry siya. Either way, tatagal talaga siya eh. The fabric is matibay, and it really lasts. Talagang pangmatagalan siya. Mula sa simpleng wearable blanket, may giant hoodie, blazer at poncho. Meron ding natitiklop at pwedeng gawing unan na kumot. Abogado raw talaga si Carmina bago naging negosyante.
Pero sa negosyo na raw nakatutok ang atensyon niya ngayon. It was not an easy decision, of course, kasi, nag-aral ka for 4 years to be a lawyer, and then iiwan mo lang siya. But I realized na maybe it's not for me. And ang iniisip ko lagi at the time I resigned was, ano bang mawawala? I want to try the business. I want to try if it will work. Chicken and eggs yun eh. Maliit pa yung negosyo at that time, but I don't know kung lalaki siya if hindi ko siya bibigyan ng oras. Kailangan ko siyang palakihin. Pero hindi raw laging patok ang wearable blanket ni Carmina, lalo na kapag maalinsangan ang panahon. Very seasonal yung product namin. And when March, April, May comes in, you see na, okay, mababa ang sales. But yet, kailangan mo tatagan yung loob mo eh. And mag-prepare ka for the peak season. Mag-aantay ako and alam kong this will work. Nung nakita ko siya sa online kasi, sobrang na-curious ako. Anong feeling ng suot-suot siya. Tapos ngayon, sumakto siya na rainy days ngayon. So, sobrang helpful niya for me. Nasa 30 na ang staff ni Carmina, nakaramihay mga nanay. Tuwing may kailangan kami na, kailangan natin ng isa pang trimmer, kailangan ng isa pang sewer, nagtatawag sila sa kapitbahay nila. So, ganun sila dumami. Lahat sila, they all live in the same community. Mabibili ang wearable blanket sa halagang 695 hanggang 1,795 pesos. May 30 kulay na pwedeng pagpilian at pwede ring i-personalize. Kumikita na rin ang negosyo ni Carmina ng 6 digits kada buwan. A lot of successful businesses, I think, nag-launch ng kung ano lang yung meron sila at that time and then you improve it along the way. You really have to take a leap of faith and to try. May mga negosyo rin talagang panapanahon ng sigla. Kaya mainam na may sapat na plano kapag may tumal sa benta. Para ang business always ready, bumida.